Hello mga kagala, may solusyon na po tayo doon sa microphone gamit itong DJI Neo. Hindi na natin kailangan pag gumamit ng mga DJI mic na ganito. Pwede po yung fly up. Ang kailangan lang natin itong cellphone. So pwede natin siyang i-connect dito. I-download nyo lang po yung DJI fly up. Tapos i-connect nyo yung drone. Then pag na-connect nyo na, meron siyang mic button dito. So i-record nyo na. Marirecord yung audio dito sa phone, tapos yung footage dito sa drone. Pag dinownload nyo na, sinisynchronize ng kanyang AI, so parang magkasama na rin siya. So mas madali na para sa atin. Hindi mo na siya kailangan pang i-synchronize manually. Inaayos na siya ng AI pag transfer natin ng file. So ngayon susubukan natin, paliliparin natin yung drone. Gamit pa rin yung palm control, yung kanyang automatic. So saka na natin tuturo yung mga manual mode, no? Yung pagpapalipad gamit yung mga controller pati yung cellphone. So ngayon yung palm control lang yung gagamitin natin. So gawin lang natin, press and long press yung power button. Yan, gumalaw na yung kanyang propeller. Tapos open nyo po yung inyong fly up. Yan, kailangan ma-detect na siya nito. Then connect nyo lang yung device. Pag na-connect na siya dito, pwede nyo na pong i-adjust yung mga features nung palm control. Pwede yung lumayo na or lumapit yung follow mode, yung circle, yung rocket, pati yung drone. Ma-adjust na po natin dito. Kailangan lagi lang nakaharap sa inyo yung camera bago nyo siya paliparin. So skip na natin yung tutorial. Ngayon, gagawin natin yung drone. Tapos subukan natin yung drone na mas malayo yung lipad. Ito. Ayan o, ito po yung microphone ito. So pwede nyo nang ma-record yung audio dito sa inyong phone. So ngayon naka-ready na yung drone. So ito lilipad lang siya palayo sa atin. Tapos babalik din siya sa kung saan siya nag-take off. So press nyo lang yung start. 3, 2, 1. So lilipad na siya. Tapos lalayo siya. Naka-adjust to ng mga 10 meters. So lalayo siya sa atin ng mga 10 meters. Tapos babalik din siya sa atin. Ano to? Naka-manual. Babalik yan siya ng kusa. So hindi na natin siya kukontrolin. Ayan, babalik na siya. So pag na-reach niya na yung maximum na sinet nyo na 10 meters, automatic babalik po siya. So yan yung drone shots. So kahit wala na tayong gawin, i-control. Tapos tapat nyo lang yung kamay ninyo, maglalanding na yan siya. Okay. Next naman, subukan natin yung rocket. So itong rocket, pataas po ito eh. So check natin yung rocket kung saan siya nakaset up. 4 meters. Gawin natin 10. Tapos i-on natin yung rotation niya. Para iba naman yung kanyang shots. Yan, naka-rocket tayo. So lipad naman ito pataas. Subukan natin yung kanyang rocket. Start. 2, 1. Yan, dilipad yung drone ng mataas. Naka-automatic po yan, hindi ko siya kinokontrol. So yung drone yung kumukuha sa atin. Then makikita nyo dito sa inyong cellphone yung kanyang footage. So ayun siya sa taas. So yun, nakikita tayo. So make sure lang po na pag nagpapalipad kayo, lalo na sa tabing dagat, make sure na walang hangin na malakas, tapos walang ibon kasi pwedeng dagitin yung inyong drone, pwede siyang malaglag at mag-shoot sa tubig. So meron tayong rocket na shot. So pwede siyang laruin, pwede siyang nagro-rotate habang bumababa. Tapos pwede siya i-stop anytime. Then naka-automatic siya ng 10 meters bago siya mag-totally land off. So tapat nyo lang yung kamay nyo. Oh, kalanding na siya. Then circle naman, subukan natin paikot. Ano natin lang circle. Maganda-ganda tong circle eh. Ng 6. Ano lang tayo? 10. 6 meters lang, baka sumabit eh. Pwede siyang hanggang 20 yung circle. Iikot ito sa atin
papakita niya yung 360 view. So iyon lang natin siya ng 6 meters. So start lang natin, ikot to sa atin. 2, 1. Unable to take off. Aircraft in motion. Unable to take off. Aircraft in motion. Unable to take off. Aircraft in motion. 3, 2, 1. So kailangan pantay yung drone ninyo. Tapos iikot yan sa atin. So hindi lang natin siya na-set ng mataas. Medyo mababa yung shot natin. Pero pwede nyo siya i-adjust. And ito nasa parang 2 meters lang yung height niya. So iikot yung drone. Iikot, papakita niya yung 360 view. Yan, pwede natin siya itaas, pwede natin siya ibaba. So make sure lang na wala siyang babanggaan pag ginawa nyo po ito. Kasi pwede siyang malaglag. Lalo na po pag nasa tubig kayo. So automatic babalik siya. Pwede nyo siya i-stop anytime. Meron siyang stop button dito sa cellphone. Kaya na siya, magla-landing na siya. Alright. Meron ka dyan? Ha? Ano? Gusto mo din mo? Sige, iyan na natin. Palipan tayo ng drone. Ang tingin ko maganda dito is circle. Pili tayo ng drone. Paikutin natin yung drone dito. So nakapili yung circle. Paikutin natin yung drone. 6 meters. Circle. 3, 2, 1. Naka 6 meters siya. Yan, ikot siya sa atin. Medyo mababa pala yung naka-set up doon sa phone natin, kaya medyo mababa yung kanyang footage. Pero pwede pa natin siya pataasin pa eh, ng mas mataas yung kanyang pag-ikot. Yan. Tapos balik na siya dito. Nakakatakot, may tubig. Nakakatakot. Sayang di natin na-check. So mamaya subukan natin subukan natin i-record yung sa phone yung isang mode niya. So hintayin nyo lang po dito labas yung device, tapos i-connect po natin. Hintayin nyo lang ma-connect. Tapos pag na-connect na, pili kayo ng mode. Gamitin natin yung drone. Sige, pag ganito, drone na lang. 3, 2, unable to take off. Aircraft in motion. Yan. Dapat hindi gumagalaw eh. 3, 2, 1. Yan. Tapos pwede nyo i-record yung audio, tapos kinakancel niya yung tunog ng drone. Pag na-cancel niya yung tunog ng drone, wala kayong maririnig na tunog ng propeller. Tapos sinisynchronize niya yung audio. So pero yung ginagamit natin ngayon yung dito sa ating DJI Fly app. So disconnect muna natin, biyahe pa tayo ulit, medyo malayo-layo pa. Yung maganda dito, paglabas mo doon sa bag mo, pwede mo na ulit paliparin. Makakashoot ka agad ng mga features, makakashoot ka agad ng mabilisan.